Hello guys! Nako, wala na talaga. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Left and right may scammer. Since yesterday, nako, sobra dalawang event ang nag-viral. First, si Tatay Digong inaresto. And then, mayroong scammer pa sa wedding event na yan. Oh dear! Kung si Tatay Digong, there is scam arrest. Aba, ito na naman ang ilang wedding planner, ang isang host, wedding event organizer, na scam din. Oh my goodness, ano ba to? Grabe guys, ang pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas, sobrang crisis. Ang hirap na nga ng buhay, ang hirap na nga ng sitwasyon, aba nagagawa pa nila ito. Dito muna tayo sa pag-arrest sa kay Tatay Digong. Imagine, 80 years old. Kung imagine tatay ko yan, kung gaano kasakit yan, na parang, kahit naman sino na wala namang natapos or wala namang kaalaman about sa batas or about sa political ano na yan, no? Kahit sinong inosente, mapatanong, ano nangyayari? Bakit ganon? Ang bilis naman yata. Ang bilis na inaresto si Tatay Digong. Kung last few weeks ago ang issue ay nasa kay Vice President Sara Duterte, ngayon, bigla na lang napunta sa kay Tatay Digong. Anyway guys, matagal naman yan din ang kaso-kaso na yan. No? Pero, kung pinagkainteresahan si Vice President Sara Duterte na i-impeach, pero hindi natuloy, hindi siya na-impeach, at din bigla na lang aristuhin ang kanyang tatay. Aba, ano yun? Nasaan ba ang karapatan ng isang tao dito? Kung ang isang tao ay aaristuhin, yung mga ordinary lang na mga tao aaristuhin, sasabihan, babasahan ng warrant of arrest, no? But before that, sasabihin, ikaw ay may karapatan na maghanap ng inyong sariling abogado para ipagtanggol ang iyong sarili. Pero yung sa kay Tatay Digong, ang hirap naman ng ganon. Para ka ba namang gusto na doon ihulunod sa hukay na nakalaan? Alam nyo guys, ang nangyayari sa kay Tatay Digong, sa general ko lang na evaluation sa mga videos, sa mga nasasabi ng mga sa pakiramdam ko, si Tatay Digong ay mayroon nang nakalaan na libingan doon sa kay Tatay Digong na parang itulak na siya doon. Imagine, isinakay siya doon sa private plane na yon na tingnan nyo ba naman ang private lane? Naku, napakahayahay naman ang sitwasyon ni Tatay Digong. Kasi ang lawak-lawak naman ng pero deep inside his mind, deep inside his heart, kung ano kaya, alam niyo yun, kung gaano kabigat sa kanya. No? Bakit ganun kalala ang nangyari na yan sa pag-arrest sa kanya? Na basta ka na lang aristuhin, basta ka na lang harangin. At guys, nakaplano lahat. Kahit ako, ordinaryong tao lang ako, alam ko na nakaplano ang lahat na yun kasi pagbaba nila doon sa airport na yun, sa nandun na kaagad ang warrant out, nandun na kaagad ang mag-aaresto sa kanya. Nasaan yun? Ano nangyayari? Ano ba? Wala naman sinabi na walang karapatan na kumuha ng abogado, pero, bakit hindi mo hayaan muna? Diba? Para naman napaka-unfair. Kasi talaga naman kahit sinong family, kahit sino ditong residente ng Pilipinas na yan, minahal din naman yan si former President Duterte. Alam naman ng karamihan na may nagawa naman siya para sa Pilipinas. Bawat mamamayan ng Pilipinas ay may kanya-kanyang opinion. May kanya-kanyang paninindigan, may kanya-kanyang pananampalataya, at may kanya-kanyang pinaniwalaan. Sa mga nangyayari noon sa sitwasyon ng Pilipinas, nais natin lahat na magkaroon tayo ng pagbabago. Magkaroon ng bagong daan, magkakaroon ng improvement, lalo na sa mga nararanasan ng poverty. Sa panahon na yon, na election 2016, nais natin talaga na magbago ang kalakaran ng gobyerno, na mawala naman sana yung mga korupsyon, mawala sana yung drugs. Pinagdasal natin na mailuklok sa pwesto ang tao na talaga naman makakatulong sa atin sa paglago para sa kabutihan ng bawat mamamayan ng Pilipinas.
Ito na, nailagay na dyan si President Rua Duterte. Ano ba nangyari? Kung babalikan natin during his term, sa dami naman talaga guys na nagbago, sa dami niyang napatupad na batas. Kagaya ng yung poverty na from 23% bumaba hanggang 16%. Diba malaki na ring bagay yon? Yung OFW freedom na gawa niya. Yung peace talk, ginawa niya. Ito pa guys, ang peace talk na sinasabi, malaking controversial din yon. Kasi nga si former President Rua Duterte nakipagsundo sa China. Kung bubuksan lang natin ang ating isipan, ginamit ni former President Rua Duterte hindi lamang ang kanyang isip, kundi ang kanyang puso para sa ating mamamayan. Oo, mahirap yun paniwalaan na ginamit niya. Pero, kung hindi ba niya ginawa yun, hindi ba talaga nagkaroon ng kaguluhan noon pa? Ginawa niya ang lahat para kahit papano man lang, mabawas-bawasan ang kaguluhan. Kung baga hihina ang possibility na magkaroon ng war between Philippines and China. Ginawa niya lahat, abot sa makakaya niya para isalba ang sambayan ng Pilipino. Like for example sa mga EFP, PNP, pinataasan ang sweldo. Ang mga teachers, tumaas din ang sahod nila. Tumaas ang sahod na yon by the time na yon. Hindi man ganun kataas pero talaga ginawa niya yon. Ang best niya para sa atin. No, Balinga bills, nagawa niya rin yun bawiin. Kasi para sa atin yun. Pero guys, ito yung masaklap. Dahil dyan, sa war on drugs na yan, doon lang nakafocus ang mga tao na sa gobyerno na kung saan wala na siya dyan bilang presidente, doon na pumasok ang problema na sobra-sobra talaga. Sino ang nasa likod na yan? As I remember, when I was a grade 6 student, that was 1986, nagkaroon din ng problema between Marcos and Aquino. Grabe yung mga controversial noon, ang grabe yung mga issues noon. So buhay din ng dating presidente Aquino ang nawala din doon. Sa dami-daming hinanaing ng mga mamamayang Pilipino, kagaya nga yung bigas. Pinangako na bababa ang bigas. Anong nangyari? Tumaas lalo. Yung percentage ng pagbabago about sa drugs problem ng Pilipinas, bumaba, ngayon tumaas na naman. Ano ba talaga? 'Di ba? Pero ito yung masaklap. Hindi talaga matatanggap ng mamamayang Pilipino. Yun yung pag-aresto sa dating presidente natin na kahit na nga ang presidente ng US nagsalita na. President ng China nagsalita na. Ano ba naman talaga tayo guys? Nakakahiya. Nakapwa natin, pinagkalulong natin at si Sir Alan Cayetano. Confused. Kidnapper, kahit anong kaso mo, nakapapel yan. Bakit naka-cellphone? Paano ma-authenticate? Kung Photoshop yun o screenshot lang ng kahit ano. Yung nagbibigay mismo ng warrant general, alam niya na dapat papel yun. So nirereklamo ng ating mga abogado, dinala sa Supreme Court. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag-i-issue ng TRO. Bakit pinrefer pa yung eroplanong yun para sa pilitang isa kayang Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit dumating dito ngayon yung TRO, ano mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Paano pa nila maipagtanggol yan? Sa dami-daming napaparusahan, sa dami-daming nakukulong, na unfair talaga.
Pero masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, ang hina naman natin. Na-experience na natin magkaroon ng isang presidente na talaga namang nilabanan lahat ng mga durugista at kriminal sa ating bansa. Talagang pinahina ang mga NPA na terorista na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo. Sa panahon lang niya naubos yung mga batalyon at malangay na NPA. Hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala naman talagang ligtas sa batas eh. Pero sana, kung itatrato natin ang tao as human being naman talaga na may puso ding nasasaktan. May pamilya ding nasasaktan. Parang masahol pa tayo sa kay Lord na talagang sobra-sobra ang batas natin kaysa Kanya. Grabe no? Kaya mag-iingat talaga tayo. Kawawa naman tayong mamamayang Pilipinong inosente at walang sa lahat ng gusto natin, walang kakayahan na ipaglaban ang karapatan? O di kaya walang kakayahan sa bulsa? Kasi yan na ngang mayaman, yan na ngang may alam nagagawa pa ng ganyan Imagine na i-scam pa sa pag-aaristo na yan. Nakakahiya naman tayo sa ibang bansa. Tayo mismo gumagawa ng ganon kahihiyan. Grabe. Kung sa bagay, paano pa ba maprotektahan itong mga inosente? Kung yun na nga iyong matalino, kung yun na nga iyong may ginawa para sa ating bansa, ay pinahamak. Tayo pa kaya? Nung bago pa lang siya na iupo dyan sa posisyon as president, ang dami niya nang nagawa agad. Ang dami ng result. Pero guys, ito yung masaklap, no? Ito yung masaklap talaga sa atin. Bakit talaga likas sa ating mga Pilipino na pag tayo ay nangangailangan ng tulong sa kapwa natin, lahat gagawin natin na pangliligaw. Lahat gagawin natin na paasa. Nakuha na natin ang gusto natin, no? Sa kanila, bakit limot na natin ang magagandang bagay na nagawa ng ibang tao para sa atin? Yun talaga, likas talaga sa pag-uugali ng Pilipino na parang hindi marunong tumingin ng utang na loob. Sa totoo lang, kung yung taong yon, sa tingin mo, he is a criminal, he is what? Pero, do you think, wala na talagang mercy? Kasi si God nga, nagbibigay ng mercy sa atin 77 times, nagpapatawad sa atin Kailangan natin manghingi ng tawad at magrepent tayo sa mga kasalanan natin. God is there. He opened His hand para sa atin, yakapin niya tayo. Pero tayong ordinaryong tao lamang na nakataas ka lang, nakaupo ka lang sa posisyon na yan para yung mas mataas ka pa sa Panginoon. Dating din ang oras na sa inyo din babalik ang lahat na ginawa nyo sa kapwa nyo.